ano po ba itong sickness benefit na ino-offer po ng SSS at sino po yung mga qualified po na Binibigay natin sa mga members natin na sila yung hindi makapagtrabaho kasi sila yung nagkasakit o 4 days hindi sila pwedeng mag-apply for sickness benefit. So parang ang layunin kasi ng sickness benefit is parang mabigyan ng pinansyal na tulong yung mga members natin habang wala silang income and habang nagpapagaling sila. Okay. Sir Joel, regardless po ng kanilang membership type, no, mapa self-employed, voluntary, or employed members ay qualified? Yes, pwede po. Kung employed ka and self-employed, voluntary, yung mga OFW members natin, pati yung mga separated members, pwede pong ma-qualify for sickness benefit. Basta may contribution na po, updated siya sa contribution. Okay. Ano po ba, sir, yung ating contribution requirement sa sickness benefit? So for sickness benefit, dapat meron kang at least 3 months na hulog within the 12-month period bago yung semester ng pagkakasakit mo. Okay, ayan, para sa mga viewers natin, tandaan nyo yung contribution requirement. Sir, kung ano pa po ba yung mga qualifying conditions natin, maliban po doon sa ating contribution requirement? So kung employed ka, dapat nakapagpaalam ka or nakapag-notify ka sa employer mo. Tapos si employer mo kasi ang magpa-file ng sickness claim sa SSS through online. Ngayon kung sa mga voluntary naman, mga self-employed sa OFW, sila mismo yung magpa-file dun sa my.sss account nila. Okay. Ayun po, para sa mga kakatutok pa lamang, sickness benefit po ang usapan natin ngayong umaga at kasama natin si Sir Joel at si Sir Paul, para i-discuss po ito. Sir Joel, granting po na qualified po yung ating mga members sa sickness benefit. Paano po ba yung proseso ng pag-a-apply? Opo. Kung halimbawa po kung employed member po, paano po yung process? Ayan, kung employed member ka, dapat mag-notify ka sa employer mo within kung home confinement, dapat from the start of confinement. So, pagka-hospital naman, at the end of the confinement mo. Ngayon, si employer naman, after makapag-notice sa'yo si employee mo, sila naman ang mag-notify within 5 days kay SSS. Okay. So, pagka mga voluntary naman, diretso apply sila dun sa sa my.sss account nila. Okay, ayan. Maganda pala kasi napakadali lang, online na din po yung application. So kahit may sakit ka, nasa bahay ka lang, open ka lang ng laptop mo or mobile phone mo, pwede ka mag-apply. Okay. Ayun po, para sa guidance lang din po sa ating mga members, ano po ba yung mga kailangan nilang i-prepare na supporting documents? Kasi I assume, sir, di ba, i-upload nila yung sa kanilang application? Kailangan mong i-secure or mag-upload ng medical certificate na nakasaad dito yung complete medical diagnosis mo, and nakalagay din dapat dito yung recommended number of sick days mo. And then pwede ka rin mag-upload ng additional documents like yung mga medical abstract mo, yung mga hospital records, yung mga laboratory results, kasi ito yung magiging basis ng doktor ng SSS to evaluate sa pag-approve ng claim. Thank you, Sir Joel, para sa kaalaman nating mga viewers, kailangan kumpleto din yung supporting documents para smooth din yung evaluation, di ba, Sir Joel, pati yung processing. Okay. So, mga ilang araw po kaya aabutin? Depende po ba ito doon sa kung kumpleto ba yung supporting documents? Yes, usually 5 days ang bago ma-approve to hanggang ma-credit na doon sa account mo. So, importante din pala na yung account mo sa SSS, yung disbursement account mo is active kasi doon natin ipapasok yung benepisyo na makukuha mo. Okay. Thank you sa reminder, Sir Joel. Kaya po yung sa mga viewers po natin, dapat siguraduhin yung updated, yung nakarehistrong disbursement account sa inyong my.sss para sure naman po na credited po yung inyong mga benefit proceeds pag naaprubahan na po yung inyong sickness benefit. So, ito po, para din po sa illustration, maaari niyo po bang ipaliwanag po ito, Sir Joel? Sige, Miss Lisa. So, ito yung for example na ito, si member ay nagkasakit or na-injured October 2025 for 20 days. Ngayon, ang semester of contingency niya, kung October siya nagkasakit, is from July to December. So, itong semester of contingency na to, isa-exclude natin, hindi natin siya isasama
as basis ng computation. So ang makukuha natin na computation, mag-start tayo ng July 2024 hanggang June 2025. Opo. So, dun sa period na yun, sir, dapat yung merong 3 months na Yes, contribution. may 3 months. So dito tayo kukuha ng at least 3 months na highest contribution. Pero kung may 6 ang kukunin mo na highest contribution. Ngayon, pagka nakuha mo na kung saan ka kukuha ng computation, mag-a-add ka ngayon, kukunin mo yung 6 na pinakamataas. So, i-add mo ngayon yon. Pag na-add mo ngayon yon, makukuha mo yung average daily salary credit na. So, pag nakuha mo yung average daily salary credit, i-divide mo lang siya by 180 days. Then, multiply mo siya by 90%. Tapos, pag nakuha mo na yung amount na yun, multiply mo ulit siya kung ilang number of days na na-approve ng doctor ng SSS para sa claim mo. Okay. So talaga napakahalaga talaga, Sir Joel, ng mga supporting documents kasi yun din po yung magiging reference nila, no, sa pag-compute po ng benefits na maaari po nilang makuha. Pati yung dapat talaga tuloy-tuloy ka maghulog ng contribution para mag-qualify ka. Opo, ayan. Thank you po, Sir Joel, sa mga tips. At next question po, Sir Joel, kasi meron tayong mga incidents na kung saan hindi yung mga employed members natin, hindi sila nakakapag-report on time, no, sa kanila pong mga employer. So ano po yung magiging implication nun kung nag-late reporting sila sa kanilang sickness or injury? Kung hindi sila nakapag-report ng on time, so maaaring ma-reject or ma-deny yung claim nila, depende sa kung ilang days na late siya nag-notify. Okay. Kasi kung ang na-upload lang sa kanya is 5 days, tapos ang late filing niya is 5 days, wala na siya makukuha. So yun po, para sa ating mga members, kung mag-a-apply kayo, siguraduhin yung makapag-report kayo, no, o on time sa inyong mga employers. Para ulit sa kaalaman ng ating mga members, ilang days po dapat sila makapag-report kung home and hospital confinement? Pag home confinement, dapat from the start ng pagkakasakit. Okay. Pagka hospital naman, from the end, kung kailan ka na discharge sa hospital. Okay, thank you so much po, Sir Joel. No, para po sa mga kakatutok pa lamang, hello po at welcome po sa Usap Tayo, at pinag-uusapan natin ngayon ang sickness benefit at kasama po natin si Sir Joel Factora. So maliban po sa nabanggit ko kanina, Sir Joel, no, yung late po nakapag-report ng sickness or injury, ano po ba yung mga reason kung bakit na-deny yung sickness benefit? Ayun, unang-una, kulang yung contribution mo, hindi ka updated. Kasi dapat meron kang at least 3 months nga na hulog within the bago yung semester ng contingency mo. Tapos, posible rin na kulang or mali-mali yung sinubmit mo na medical documents. Kasi yun yung pagbabasihan ng doctor natin to evaluate. And then, pwede rin na hindi rin updated yung members record mo, like yung mga mobile number, yung address, mga email address, kasi importante yun kasi doon tayo mag-notify sa mga email address, mga mobile phone, so dapat updated ka. Tapos yung DAEM niya, yung disbursement account, dapat active siya kasi doon natin ipapasok yung makukuha niyang benepisyo. Ayan, na isa-isa ni Sir Joel, no, kung ano yung mga kadalasang rason, no, kung bakit na-reject yung sickness benefit application. So, para sa ating mga viewers, no, i-take note nyo po yung mga yon, siguraduhin nyo pong consistent, no, kung ano yung ina-encode nyo dun sa application, dun po sa supporting documents, dapat po yung disbursement account, no, ay active pa, plus the mobile numbers po, yung iba po ninyong contact details ay dapat updated. Yes, po. Ayan, ako, thank you so much po, Sir Joel, no. Para ho doon sa mga interesadong mag-apply po ng sickness benefit, no, mag-apply lang po kayo online. Tama ba, Sir Joel? Yes, ma'am. Pagka employed ka, mag-notify ka lang sa employer mo, then si employer mo mag-a-apply to online. Oo. Pagka voluntary ka, self-employed sa OFW members, ikaw mismo mag-file online dun sa my.sss account nyo po.
Okay. Ako, thank you so much po, Sir Joel, no, sa pagpapaliwanag po ng mga impormasyon tungkol sa sickness benefit ng SSS. So, dumako naman tayo kay Sir Paul, no? At pag-usapan naman natin ngayon yung tungkol sa disability benefit. So, ano po bang klaseng benepisyo ito, Sir, at paano po makikinabang yung ating mga members dito? Okay. Mabuting araw po ulit sa lahat naman ng kinig, Ma'am Liza, Sir Joel. So, itong disability benefit, isa din to sa benefit ng SSS na ino-offer sa ating mga miyembro. So, ito ay isang cash benefit na ibinibigay natin, pwedeng monthly pension or lump sum, para sa mga miyembro natin na nagkaroon ng permanenteng pagkapinsala or sa katawan or sa kanilang isipan na naglilimita or tuluyang nagiging hadlang para sila ay makapagtrabaho. So ito yung mas kilala sa tinatawag natin na pwedeng permanent partial disability or pwedeng permanent total disability. Thank you po, Sir Paul, no. Paano naman po matatanggap ng ating mga members yung kanilang benefits, no? May dalawang klase daw po ito, no? Tama po ba, Sir Paul? Bali, dun po sa dalawang uri po ng disability benefit, kung permanent partial disability o yung tinatawag nating PPD, and then yung isa naman is permanent total disability, PTD. So, ito naman, depende ito sa magiging medical rating pag na-evaluate ng ating medical evaluation center based dun sa medical documents na binigay nila, and then base din dun sa magiging resulta ng physical examination or interview. So, depende sa case ng miyembro. So, dun sa monthly pension, makakwalify ang ating miyembro sa monthly pension kung meron siyang hindi bababa sa 36 na monthly contribution prior sa semester ng disability. Pero kung mas mababa